Maligayang Pasko ng pagkabuhay po, mga kapatid. Baka yung mga bata hindi na nila alam na ang tawag sa Resurrection Sunday ay Pasko ng pagkabuhay. Dahil ito'y konektado doon sa Pasko ng pagkapanganak na i-celebrate naman pag December. Dahil connected ang dalawang events na yan. At napakahalagang balikan ang mahalagang mga gunita at ganoon din naman ang mga aral nung siya ay bumangon muli sa kamatayan. Siya ay binuhay ng Ama sa langit. What better way to celebrate the resurrection of the Lord than to partake of the beauty, the power, and the healing ministry of His words and His story. Ang ating pag-aaral ngayong Resurrection Sunday, Pasko ng Pagkabuhay, pinamagatan nating From the Grave to Emmaus. Emmaus is a place about 12 to 15 kilometers from Jerusalem at napakahalaga na nangyaring event doon. Luke 24, 1-2. Maagang-maaga pa ng araw ng linggo, ang mga babae nagbalik sa libingan. Dala ang mga pabangong inihanda nila. Nang dumating sila doon, nakita nilang naigulong na ang batong nakatakip sa libingan. Familiar tayo dito sa twist na ito, sa plot na ito, na ang mga babae magdadala ng mga pabango para linisin ang katawan ni Jesus na bigla-bigla nilang inilibing dahil Sabat na, gabi na noong siya ay dinala sa libingan. At ngayon, bumalik sila sa first allowable time, yun ay right after the Sabbath was lifted, Sunday morning. At nagtataka sila at nagtatanungan, sino kaya ang tutulong sa ating magtanggal ng takip na bato dahil napakabigat nun nung nakatakip sa bunga ng yungib na pinaglibingan kay Jesus. Pero, nung dumating sila doon, wala na yung takip. Napakahalagang appreciate natin na kahit may pinoproblema silang may takip yung bunganga ng libingan at hindi nila kayang alisin yun, hindi yun sapat para mapigil sila na pumunta pa rin sa libingan. They took steps of faith. At meron tayong makakukuha agad na lesson dyan. Ngayon lalo na, hindi tayo laging sure kung ano mangyayari bukas, next week, kasi maraming mga variables. But let's take steps of faith. That everything will be alright. That everything will be over. That everything will have a new beginning. Katulad ni Jesus na ang alam nila ay nakalibing, may takip ang libingan, pero hindi sila napigil para gawin yung necessary steps na gusto nila at dapat nilang gawin. Sa buhay natin, just go and do your part. Let God clear the way. Meron tayong mga kuminsan na inaalala, paano kaya pagdating ko doon? Baka hindi ready yung kailangan ko. O kaya baka hindi ko masuot yung darating na problema next week. Basta gawin mo lang yung mga tamang steps ngayon. Gawin mo yung para next week na kaya mo, pero yung hindi, ipagpasa Diyos, leave it up to God, and just take steps of faith. Luke 24:3, ngunit nang pumasok sila, wala na ron ang bangkay ng Panginoong Yesus. Anong mararamdaman mo kung may dala ka mga pabango, binili mo pa naman, lilinisin mo yung katawan, tapos biglang bukas sa palang libingan at wala yung katawan? Many people will be disappointed. Baka iba sabi mo, sayang naman yung pabango. May binili pa naman tayo, may dala-dala tayong pabango, tapos hindi ba tutuloy? Nasa na yung bangkay? But some disappointments and fears are good. In fact, some disappointments and fears are for the better. Imagine kung hindi sila na-disappoint. Yung pagpasok nila, nandun pa rin yung bangkay. Tapos sabi niya, okay, magsimula na tayo, linisin na natin, lagyan na natin ng mga pabango and spices. Tapos, umuwi na uli sila. Hindi wala tayong pag-uusapan ngayon na Pasko ng Pagkabuhay. Wala tayong pag-uusapan na Resurrection Sunday. But this Resurrection Sunday, which you celebrate, began with a disappointment. Yung mga babae natakot, na-disappoint, nasa yung bangkay. Ang mabuti nga, na-disappoint sila at wala yung pinuntahan nila. Kasi kung nandun, yun na nga, di wala tayo ngayong Resurrection Sunday. Hindi lahat po ng disappointment, hindi lahat ng hinahanap natin na wala. Ibig sabihin, dapat na tayo agad na malungkot, dapat na tayo agad na makaramdam ng kabiguan. Learn to be positive, hopeful, faithful, punong-puno ng faith, when initially, you do not find what you expect. When initially, you do not get what you want.
Hindi mo nakita yung hinahanap mo, hindi mo nakuha yung gusto mong kuhanin, dapat ka na mag-isip na masama ang nangyari sa'yo. It could be for the better. At hanapan nyo agad ang ma-apply niyan today sa buhay natin. Hindi lahat ng kabiguan ay talagang dapat na ipagluksa. Hindi lahat na parang setback. Sabi nga na isang napakatalinong lalaki, 1 step backward, 2 steps forward. Hindi ko man na backward ka ngayon, backward na forever. Merong atras lang, sa abante ka, parang cha-cha. Kaya, huwag natin laging isipin na negative ang nangyayari, na setback tayo, maraming na iba. Yan ay maaaring isa lamang na paghahanda para isang magandang bagong paniniwala ng maraming buhay. Luke 24, 4-5. Samantalang nagtataka sila kung ano ang nangyari, biglang lumitaw sa tabi nila ang dalawang lalaking nakakasilaw ang damit. Dahil sa matinding takot, sila'y nagpatira pa. Tinanong sila ng mga lalaki. Maganda ang tanong ng mga lalaking ito, nasabi naman sa ibang version na yung mga anghel, bakit ninyo hinahanap ang buhay sa lugar ng mga patay? Do not look for life in a grave. What you want to find, search in the right places. Halimbawa, ikaw dalaga, naghahanap ka ng matinong magiging partner sa buhay. Saan mo hinahanap? Hinahanap mo sa bar, hinahanap mo sa mga kalye, hinahanap mo sa mga kung saan lugar ng mga kaduda-duda, kung napakatino ng pinaggagawa ng mga nandun. So, ano bang hinahanap mo? Maghanap ka sa tamang lugar. Ito i-apply natin sa paghahanap ng kaibigan, ng kapartner, ng kasosyo. Naghahanap ka ng kasosyo sa negosyo, tapos sa sugalan ka naghahanap. Anong klaseng kasosyo mahahanap mo dun? So, sabi ng anghel, why are you looking for the living among the dead? Dapat hindi nyo dito hinahanap si Jesus, kasi siya ay buhay. Luke 24:6. He is not here. He has risen. Wala siya rito. Siya ay muling nabuhay. Life, blessing is usually not found in the wrong places. Kaya, hindi talaga doon dapat nila hinanap. Pero saan nga naman sila maghahanap? Yung huli nilang nakita, hindi libing. Pero nalimutan nila na sinabi ni Jesus na siya ibabangon muli. Kaya lang, yun ang pinaka-practical na gawin nila. Doon nila huling nakita, doon nila pupuntahan. Luke 24:6-8. Alalahanin ninyo ang sinabi niya sa inyo nung nasa Galilea pa siya. Ang anak ng tao ay kailangang ipagkanulo sa mga makasalanan at ipako sa krus. At sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Naalala nga ng mga babae ang mga sinabi ni Jesus noong una. Sa wakas, naalala rin nila. Matapos ipaalala sa kanila ng anghel. Know, understand, and keep in mind important words of and from God. Importante yan sa buhay natin. Make sure you correctly understand, interpret, and apply the words in the Bible. Marami kasi, ang tagal-tagal ng mananampalataya, ang tagal-tagal na nagbabasa ng Biblia, ang tagal-tagal na nag-church. Pero, balok-balok to pagkakaunawa sa mga verses, mali-mali ang application, kaya mali-mali tuloy ang bunga sa buhay nila. It's important to make sure that you really understand the Bible so you don't get needlessly confused, lost, and disadvantaged. Ang dami-daming victims ng standard hermeneutics. Yung bang pagkakaunawa mo na yun ang ibig sabihin ng verse na yun, na napulot mo lang yun sa nagturo sa'yo, na napulot lang nung nagturo sa'yo, sa nagturo sa kanya, na napulot din nung nagturo sa kanya, sa nagturo doon sa nagturo. Ang nangyari meron palang kaisa-isang pinagbulan lang yung faulty reading na yon, dumami na ng dumami ang nagkamali over time, generation to generation of learners. Kaya mahalaga, kino-question natin. Kahit ano pang pinag-aaralan natin, i-question natin yan. Kasi yung truth naman, hindi yan magagalit pag tinatanong, lalo siyang titingkad, lalong gaganda, lalong magiging malinaw pagka sinusuri. Yun lamang kasinungalingan ng ayaw matanong. Kasi na-insecure siya na mabisto na siya ay kasinungalingan. Question what you believe in. Question your interpretation. Question yung namana mo mga pananalig, lalo't kung questionable ang bunga sa iyong buhay. Yung aral ka ng aral ng mga verses, tapos matatakotin ka pa rin. Pagkatapos, suplada ka pa rin.
magagalitin ka pa rin, masungit ka pa rin, lagi ka pa rin nagdududa, lagi ka pa rin maramot, magduda ka kung tama ang reading mo ng scripture. Kasi dapat, kung tama ang reading, tama ang bunga. At ang bunga dapat ay kapayapaan, katahimikan ng loob, at pag-ibig. Review how we read scripture. Tulad ng mga babaeng ito, dapat ni-review nila yung mga itinuturo sa kanila ni Jesus. Pag naman hindi naman, mas may ginawa nilang pumunta sa libingan, pero meron sanang mas mainam silang ginawa na hindi nila nagawa agad dahil nga nalimutan nila yung sinasabi ni Jesus. Luke 24, 9-10. Kaya't umuwi sila at isinalaysay nila sa 11 at iba pa nilang kasamahan ang buong pangyayari. Ang mga babae ito ay sina Maria Magdalena, Juana at Maria na ina ni Santiago. Sila at ang iba pang mga babaeng kasama nila ang nagbalita sa mga apostol. So puro babae yung nagpunta sa grave, puro babae ang unang nakaalam na bumangon na mula sa kamatayan si Jesus. At ngayon, mga babae ang nagturo doon sa mga lalaki tungkol sa pinakamahalagang katotohanan na ito sa kasaysayan ng ating pananalig. They were all women. And suddenly, the importance of women was resurrected with and by Jesus. Talagang maraming na-resurrect, maraming na bumangon mula sa kamatayan nang si Jesus ay bumangon. Isa na doon yung babae na lagi nang inaapi ng pagkatagal-tagal, second class, at lagi na lang siya ay binubusala ng bibig, hindi makakibo, madaling basta na lang dispatchahin sa buhay. But the importance of women was emphasized by the resurrection of Jesus, having been revealed to women first. Luke 24:11. Akala ng mga apostol ay kahibangan lamang ang kanilang sinasabi, kaya ayaw nilang paniwalaan ang mga kababaihan. So you see, ganun ang pagtingin ng mga apostol sa mga kababaihan. Walang masasabing matino, lalo't kung ang sinasabi nila ay kakaiba sa karaniwan. But do not automatically reject a new idea. Yan ang mahalaga. Imagine Jesus rising from the dead, a dead person rising from the grave. That's a new idea. But just because it was new, did not mean that it was wrong. Just because they could not understand it, meant that it was wrong. A wise man once said, "It is exceedingly foolish for a man to think that what he does not see does not exist, or what he does not understand is wrong." Ganyan din sa ating matters of faith, sa ating pag-i-interpret ng scripture. Sa mga readings, hindi natin naintindihan agad ang isang paliwanag, ay wrong na agad yun, re-rejectin na natin. But this man rejected the very wonderful news of the resurrection of Jesus. Do not automatically reject what you do not understand. What is outside of your dictionary. Kung wala yan sa vocabulary mo, expand your vocabulary. Kailangan dumami yung nauunawaan, hindi yung pilit mong pagkakasyain sa isang maliit, makitid na isip at mababaw na isip ang lahat ng dapat mong malaman. We must extend our tent curtains wide to accommodate more things. Kaya ang isip ay dapat laging hinahasa, tinuturuan, nililiwanagan, para ito ay lumaki at mas maraming magkasyang katotohanan doon. At huwag sexist, huwag condescending sa kababaihan. Kung walang kababaihan yung nagsalita, ayaw na nila agad maniwala. Luke 24:12. Ngunit tumayo si Pedro at patakbong nagpunta sa lipigan. Yumuko siya at pagtingin sa loob ay wala siyang nakita kundi ang mga telang lino na ipinambalot kay Jesus. Kaya umuwi siyang nagtataka sa nangyari. So apparently yung bunganga ng kuweba ay hindi full length ng tao ang kanyang taas. So kailangan yumuko para pumasok. So bagamat yung bato ay natanggal na, si Pedro ay kinailangang yumuko at nakita niya sa loob, nandun yung mga linen cloth na ibinalot kay Jesus. Wala yung katawan na dating nakabalot doon pero naiwan yung linen cloth. At umuwi siya na nagtataka kung ano ang nangyari. Hindi niya maintindihan. So Peter listened to the message anyway, yung message nila Mary Magdalene, and so Exhibit A, the linen cloth. So it's okay to be shaken from comfort zones. Basta mag-wonder, mag-isip. Si Pedro was shaken from his comfort zone. Bumangon si Jesus sa kamatayan. Pumunta siya sa libingan. Wala ang katawan, naiwan yung tela. Ang naging ending sa kanya, at least yung episode na yon, nag-iisip siya. At pag ang tao ay nag-iisip,
ang laki naman ng posibilidad na may maisip siya. Kaya mahalaga, nag-iisip. Luke 24, 13 to 14. Nang araw ding yon, sa kabilang banda, isang eksena ito na kakaiba naman, may dalawang alagad na naglalakad papuntang Emmaus. Isang na yung may 11 kilometro ang layo mula sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. So, bagong-bago yung balita. Pero itong dalawang ito, for whatever reason, they had to go to Emmaus, away from Jerusalem. At ang pinag-uusapan nila, ang topic nila, ay ang naganap sa Jerusalem, yung pagbangon ni Jesus. Or, ang nangyayaring pagbangon ni Jesus na pinag-uusap-usapan, pero hindi pa confirmed. So, 2 by 2, ito nagbabiyahe. So, mahalaga yung may companion. Tinrain sila ni Jesus na ganyan lagi may companion. Meron ka ring sounding board, may kausap ka, o pwede mong madinig mula sa bibig niya yung gustong isipin ng sarili mong isip. It was very helpful, therapeutic, and of course, it had a lot of practical help, practical purpose, na dala-dalawa pagka naglalakbay. Luke 24, 15 to 16. Habang sila'y nag-uusap, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Ngunit siya hindi nila nakilala na para bang natatakpan ang kanilang mata. So, pag pupuntahan ka ni Jesus, kahit nasan ka, kahit pasaan ka, kahit anong ginagawa mo, pupuntahan ka ni Jesus. And spiritual visitations usually happen in the thick of one's chore, of one's activity. Spiritual reality is often invisible, unrecognizable. Kaya ang kailangan talaga ay pagpapaliwanagan o kaliwanagan. Dahil yung nakikita mo, yung pala may iba pang ibig sabihin yun. Yung binasa mong verse, meron palang napakalalim na magandang kahulugan, pero nilampasan mo lang, hindi mo nakita. Tulad nitong si Jesus, nakisabay siya doon sa mga naglalakad na galing Jerusalem to Emmaus, hindi naman siya nakikilala. Pwede mangyari yan sa atin in many, many ways. May message pero hindi mo makita, may katotohanan pero hindi mo makita, dahil spiritual truths have to be revealed in a very, very personal way. Kailangang ipakita, ipaliwanag, ipagkaloob sa iyo ng Espiritu para mo makita ang mga spiritual na bagay. Luke 24:17. Tinanong sila ni Jesus, ano ba ang pinag-uusapan ninyo? It's really a question. A question is usually a better entry point than a statement or a declaration. Kaya pag pumapasok tayo sa mga usapan, meron tayong gustong ipasok, mas magandang patanong kaysa declare ka na agad na this is the truth, this is my truth. And it was a very, very open question. Ano ba ang pinag-uusapan ninyo? Sa pagpapatuloy, 17 to 19, tumigil silang nalulumbay at sinabi ng isa sa kanila na nagngangalang Cleopas, ikaw lamang yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga pangyayaring katatapos lamang maganap doon? Anong mga pangyayari? Tanong niya. So here is a question which is an answer to the question. Ibig sabihin, hahaba ang usapan na ito kasi pareho sila nagtatanungan, hindi sila nagdi-dismiss nung punto ng isa't isa. Luke 24:19. Sumagot sila, tungkol kay Jesus sa taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa salita at gawa, maging sa harap ng Diyos at ng mga tao. So, propeta daw si Jesus, it's an under-comprehension of who Jesus was. At magtataka tayo, ito yung mga alagad na, close sa mga disciples. At apparently, kasama sa grupo ni Jesus sa mga ito. Pero ang pagkakakilala pa lang nila, isang magaling na propeta na matuwid sa harap ng Diyos at mga tao. Luke 24:20-21, isinakdal siya ng aming mga punong pari at mga pinuno ng bayan upang mahatulang mamatay. At siya ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Again, disappointment, frustration, hopelessness. Sabi nila, alam mo, napakahusay niyang propeta, pero pinatay nila. Inaasahan pa naman namin, siya ang magpapalaya sa Israel. Ang inaasahan kasi nila is a physical, political king. Hindi
Kingdom of God, kundi Kingdom of Israel ang kanilang gustong buuin, at yun din ang pag-aakala ng mga ito tungkol kay Jesus. So, nandito sa point sila, dahil hindi matutuloy yung pagtatayo ng Kingdom of Israel na malaya mula sa Roma, malaya mula sa, siguro, sa kanilang sariling elite, kung kani-kanino man na nagpapahirap sa buhay nila, paano kaya kung natupad yun? Na si Jesus ay biglang nag-lead ng revolution, nag-declare ng republika o nag-declare na isang kingdom at naging hari siya sa Jerusalem. Pag-uusapan ba natin ngayon ang Pasko ng Pagkabuhay? Magiging isa lang siya sa mga haring dumating at dumaan at nalimot. Again, this is a disappointment. The women were disappointed na wala yung body. Ngayon naman, na-disappoint sila dahil nawala si Jesus bilang political king na inaasahan nila. So, do not be sad for every disappointment. Sometimes, a point of disappointment is a turning point to your appointment with your destiny. Yung nabigo ka, hindi ibig sabihin nun nabigo ka lang. Maaaring lumiko ang daan dahil may pupuntahan kang mas mabuti at mas maganda, higit pa sa inaasahan mo. Na dahil nangyari na yon, nagpasalamat ka tuloy na hindi natuloy yung gusto mo dahil may mas mabuting napunta sa iyo. Ganyan din yung kumisan mga nakatakdang ikasal, merong inaasahang mapapangasawa na nila, hindi natuloy. Nadi-disappoint sila agad. Parang nawala na ng pag-asa, nawala na ng future. But it could only be a turning point. Because a disappointment point could be the point of your resurrection. It could be the point of your recovery. It could be a jumping board towards something greater and higher. So, natural lang na minsan nakaka-feel tayo ng frustration, kabiguan, pag yung gusto natin hindi nangyari. Pero dapat sandali lang yun, huwag magtagal sa ganung feeling. Get out of that mode, move on, because God is our hope. At sabi ng God Diyos, I know the plans I have for you. Plans not to harm you. Plans to give you hope in the future. So, natural lang at normal na kumisan ma-frustrate pagka yung gusto natin hindi nangyari. Pag may nangyayari, ayaw natin. Pero, hope and believe in God that it will be for the better because the future is in the hands of God. It could only be better. Luke 24:21. Pag sa pagpapatuloy ng dalawang nagkukwento tungkol kay Jesus, hindi lamang yan. Ikatlong araw na ngayon mula nang mangyari ito. Parang sa pagdidiin nila ng 3 araw na siyang nailibing, parang point of no return na ang inabot ng lahat. Luke 24:22-23. Nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw sila nagpunta sa libingan at hindi nila natagpuan ang kanyang bangkay. Mabuti nga! Paano ko natagpuan nila as expected? Di again, wala tayong pag-uusapan ngayon na Pasko ng Pagkabuhay. Wala tayo ngayon sa topic na ito. When what you expect does not happen, pray for and be open for a better kapalit. Bakit? Kasi may Diyos tayo. So, laging meron tayong hope at hindi yan papakonsuelo lang. Kasi may Diyos, lagi mong i-expect yan, better, better, better. Ba't naman gagawin ng Diyos na worse, worse, worse? Napakaganda ng plano niya para sa atin. Luke 24:23-24. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing si Jesus ay buhay. Pumunta rin sa libingan ng ilang mga kasama namin at ganoon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. So, hindi nagpakita dun sa mga lalaki. Luke 24:25-27. Sinabi sa kanila ni Jesus, kay hahangal ninyo, kay kukupad ninyong maniwala sa lahat ng sinasabi ng mga propeta. O ayan tuloy na pagsabihan na sila. Kasi ang kulit nila, hindi sila makaintindi. Mga disciples to ha. Hindi mga karaniwang tao lang na nakikinig-kinig. Sila yung kasakasama, kabukabuntot kahit saan. Bagay marinig ng maraming theologians and teachers ngayon na hindi nakakakita, hindi nakakaunawa kay Jesus after all this time. Kasi ang dami-daming mga tao, ang tawag nila sa sarili nila, Christians, maka-Kristo, maka-Jesus. Pero ang turo naman nila, maka-Pharisee.
ang sistema nila, maka-Pharisee, hindi maka-Jesus. Pero puro si Jesus ang sinasabi nilang kanilang pinaniniwalaan, Panginoon, tagapagligtas. Dapat marinig ng marami sa atin ang ganitong paalala ni Jesus. Sabi niya, kay kukupan din yung maniwala sa lahat ng sinasabi tungkol kay Jesus. At sa sinasabi mismo ni Jesus. Hindi ba't kailangan ang Kristo sa pagpapatuloy ay magtiis ng lahat ng ito bago siya pumasok sa kanyang kaluwalhatian? At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng sinasabi sa kasulatan tungkol sa kanya. Simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa mga sinulat ng mga propeta. Luke 24:28-29, malapit na sila sa nayong kanilang pupuntahan at si Jesus ay parang magpapatuloy pa sa paglakad. Ngunit siya'y pinigil nila. Tumuloy ka na muna rito sa amin. Palubog na ang araw at dumidilim na, sabi nila. Kaya't sumama nga siya sa kanila. So dumating na yung dalawa sa kanilang pupuntahang bahay at si Jesus ay nag-akma na tutuloy pa ng kanyang paglalakad. This is ethics. Kasi alangan mong kung tumigil na yung dalawa, tumigil na rin siya expecting to be invited in. That would be an imposition, an inconvenience, and a burden. Or it could also be a test. Kung ano nga ba talaga ang attitude at gagawin ng dalawang ito. Gabi na, papabayagan pa nila yung kausap nila at kasama sa paglalakbay na tumuloy sa next bayan. Siyempre, aabot nila yan talagang dilim at gabi. Sabi, huwag na kayong tumuloy. Dito na kayo humapon. Dito na kayo magpalipas ng gabi kasi madilim na. Luke 24:30, nang siya'y kasalo na nila sa pagkain, so nagstay si Jesus, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinapiraso ito at ibinigay sa kanila. Take note, this is the first meal of Jesus on record after the resurrection. What's so special? The ordinariness of these two persons. Kasi, hindi naman sila yung mga special disciples. Wala naman sila doon sa 11. Isa lang nga ang binigyan ng pangalan. So siguro babae yung kasama. Maaaring mag-asawa itong dalawang ito. Kaya yung lalaki lang ang tinawag ng pangalan, which is the tradition in biblical writing. Hindi naman sila ganun ka-special. Pero si Jesus, sila ang unang din sinamahan sa pagdulog sa hapunan. At si Jesus pa yung nagpira-piraso ng tinapay. Si Jesus talaga democratized heaven. Ginawa niyang special yung mga hindi naman talaga laging special sa tingin ng iba. At ito'y kita-kita natin sa kung kanino siya unang nakipagkwentuhan ng mahaba, matagal, at ngayon dudulog pa sa pagkainan. Luke 24:31, pagkapira-piraso ni Jesus ng tinapay, noon nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala nila si Jesus. Subalit siya'y biglang nawala sa kanilang paningin. So dahil sa ginawa ni Jesus sa pagpira-piraso ng tinapay, malamang na meron siyang certain style ng pagputol, ng pag-abot ng tinapay, ng mga sinasabi, biglang nabuksan ang isip nitong dalawa na si Jesus pala yung kasama nila all along. Nangyari rin yung ganitong nawawala bigla doon kay Philip nung binautismohan niya yung Ethiopian official. This motif happened at least twice. So nawala bigla ang Panginoong Jesus. Nabuksan ang mata. At nung nabuksan na ang mata nila, biglang nawala na si Jesus. Kasi nagbukas ang mata nila Ibig sabihin nun, patuloy na yung magiging bukas, mananatiling bukas, at marami na silang makikita, malalaman, at maituturo sa kanilang kapwa-tao paglakad ng panahon. Pray for your eyes to be open to see Jesus. Very importantly, to see Jesus-ness. Apart from Moses-ness, from Pharisee-ness, from all kinds of ness dyan, kailangan bukas ang mata natin, kitang-kita natin si Kristo ay bukod. Siya ay iba at kakaiba, at huwag tayong malito sa teaching niya, sa teaching ng iba. Huwag natin isurrender ang teaching ni Jesus sa teaching ng sino man, kahit na sila ay nasa Bible din. Kasi si Jesus lang ang anak ng Diyos, siya lang ang Lord of Lords, at siya lang binigyan ng pangalan that is above every name. So all teachings must be surrendered to the teachings of Jesus, must be filtered through the Jesus filter. At yung papasa lang doon, lalampas lang doon, ang marapat ituloy na ituro. Dapat may bukas tayong mata na hindi si Jesus ay isa lang sa marami. Kailangan kita natin nangingibabaw siya, bukod, kakaiba.
At ganoon din ang kanyang mga teachings, at ganoon din ang attitude natin sa mga teachings niya when compared to the teachings of any other person. Bumukas ang mata nila. At ang idalangin natin, ganoon din ang mangyari sa atin. At kung bumukas na, nagsimula ng bumukas, patuloy pa itong bumukas ang bumukas para mas maraming liwanag na pumasok. Be blessed by and through those whose eyes are open. Mga tao naman, iba-iba ng degree ng pagkakabukas ng mata, ng isip. So, blessed tayo kung meron tayong mga kasamang mas bukas sila kaysa sa atin, edi makinabang tayo sa nakabukas nilang mata at maakay nila tayo mula sa ating mga sariling kadiliman. Luke 24:32, nasabi nila sa isa't isa, kaya pala nag-aalab ang ating puso habang tayo'y kinakausap niya sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. So itong 2 taong unang pinagpaliwanagan ni Jesus ng mga kahulugan ng mga kasulatan. What a privilege! At ito'y naglalakad lang sila sa daan at naturuan sila ng naturuan, hindi pa nila nalaman kung sino yung nagtuturo sa kanila. Kaya dapat bukas ang mata natin kung may nagtuturo sa atin. Ito ba'y si Jesus? Ito ba'y sugo ni Jesus? O pwedeng sugo ng kalaban? Dapat bukas ang mata, laging nanunuri. Makiramdam. At damihin ang apoy sa dibdib. Kasi sabi na, hindi ba, na parang nagkaapoy ang dibdib natin, ang kausap natin siya. May nararamdaman tayo, hindi natin may paliwanag. At ganun talaga. Pagka ikaw ay kinakausap ng Espiritu, ramdam mo sa iyong dibdib. Ramdam mo sa iyong kaluluwa. Ramdam mo sa iyong espiritu. Kasi hindi naman ordinaryo pagka ikaw ay pinagpaparamdaman ng Espiritong Banal. Luke 24:33-35. Agad silang tumayo at nagbalik sa Jerusalem. Naarap na nilang nagkakatipon doon ang 11 at ang iba pa mga kasamahan nila. Sinabi ng mga ito sa dalawa, totoo nga palang muling nabuhay ang Panginoon. Nagpakita sila kay Simon. At isinalaysay naman ang dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila nakilala si Jesus nang paghati-hatiin ito ang tinapay. So kaya lang naniwala yung mga lalaki nung sinabi na ni Pedro sa kanya rin nagpakita. Pero kasi mga babae lang, hindi pa sila naniniwala. Namimili pa ng paniniwalaan. Pero finally, naalaman din nila. At na-confirm pa nitong dalawang nagpunta sa Emmaus. Kaya lang kakaiba ang kwento nila. Ang tagal nilang nakasabay maglakad, tinuruan sila ng mga kahulugan, ng mga salita sa scriptures, at dumulog pa sa kanilang hapagkainan. Hindi lang nga tumuloy-tuloy na kumain doon, pero siya ang naghati-hati ng tinapay. Nakilala nila si Jesus sa gawa. Kilalanan truth sa gawa, sa bunga. Marami nagtatanong, paano po namin malalaman kung tama ang interpretation ng scripture? Kung tama ang application? Well, malalaman mo yung truth because the truth is Jesus. Malalaman mong truthful yung reading mo, interpretation mo, kung ang bunga sa iyo ay loving, restful, peaceful, inclusive ka. Kasi yun si Jesus. Paano mo malalaman na tama ang interpretation mo sa isang verse, tama ang iyong application, ang bunga sa iyo, loving ka. Ang nagiging ugali mo, loving. Ang bunga sa iyong isip, sa iyong puso, sa iyong buhay, restful ka. Rested ka. Peaceful. Hindi ka likalig, hindi ka takot. At inclusive ka. Hindi ka mapagpuwera, hindi ka mapaghiwalay sa sarili mo. Kasi si Jesus ay ganon. Doon mo malalaman kung tama ang interpretation ng Scripture. Hindi kung dahil ito ang interpretation ng ating simbahan, ito ang interpretation ng ganong leader, ito ang interpretation ng ating libro. No. Ano ang bunga sa iyo? Ano ang ginagawa sa iyo ng mga salita na ini-interpret mo? Bumabait ka ba? Bumubuti? Doon mo malalaman na tama ang reading. Pero kung nagbasa ka, nag-aral ka, ang naging bunga, sumungit ka pa, naging mapagparusa ka pa, naging judgmental ka pa dyan, at palahiwalay ka pa sa kapwa, alam mo na, kontra kay Jesus yan. Magduda kung tama ang reading at interpretation. Luke 24:36. Habang pinag-uusapan nila ito, tumayo si Jesus sa kalagitnaan nila at nagsabi, sumainyo ang kapayapaan. So nakita nyo, Jesus na Jesus na Jesus talaga. Hindi mo pwede mapagkamala na iba kasi kapayapaan agad ang greeting niya. Di ba't yan ang talagang gusto niya ibigay sa tao, kapayapaan?
Sinasabi niya, my peace I give to you. I do not give as the world as the world gives you. So, do not be troubled. Do not be afraid. Pero pag ang dumadating sa iyo, nananakot, ang dumadating sa iyo, nagpapanervyos, ang dumadating sa iyo, nag-i-stress, magduda ka kung galing kay Jesus yun. Kasi pagdating dito ni Jesus, ang first niya sinabi, kapayapaan ang sumayin niyo. Dapat, ang dating sa atin ng isang teaching, ang dating natin ng isang balita ay nakakapagbigay ng kapayapaan, hindi kaligaligan. Kaya mga kapatid, tayo na nagsasabing mga anak ng Diyos, mga followers ni Jesus, ang ibigay din natin na greeting sa iba, balita, ay yung kapayapaan, yung nagpapapayapa ng loob, hindi yung nagpapagulo ng loob, nagpapatakot. Wala nang ginawa yung mga tao ngayon, lalo sa ganito panahon, magtakutan ng magtakutan, nagko-contest, mag-una-unahan, mag-post ng mga nakakatakot at nakakagulong mga bali-balita, news at fake news. Nagsulputan na naman isang katerbang mga propeta na ang ministry naman ay manakot. So alam mo agad, hindi yun kay Jesus. Kasi si Jesus ang gusto niya magbigay ng kapayapaan. So sabi niya, kapayapaan ang sumayin niyo. Luke 24:37. Natigilan sila, natakot sapagkat ang akala nila ay nakakita sila ng multo. Eto na naman, kapayapaan na nga ang opening ni Jesus, takot pa rin ang sagot nila. Bakit ang dami-daming mga followers ni Jesus ang hilig matakot at manakot? Sinabi na ng kapayapaan, ang tikas ng ulo, natakot pa rin. Multo pa rin ang isip nila tungkol kay Jesus. Tulad nung naglalakad sa tubig si Jesus, sabi nila, multo. Si Jesus nga, ang daming beses silang napagkamalang multo. So ngayon, sa mga nangyayari sa paligid natin, ang dami din diyang tinatawag na multo-multo. Pero pag magmumulto-multuhan ng mga tao at magpapanakot ng mga multo, anong mapapala natin? Nervyos. Samantala ang gusto ni Jesus, kapayapaan, katahimikan. Si Jesus na nga yun di ba? Ghost ang akala nila, ghost na naman, ghost pa rin. Because the disciples loved to scare themselves. Luke 24:38-40. Kaya sinabi ni Jesus, bakit kayo natitigilan? Bakit kayo nag-aalinlangan? Tingnan ninyo ang aking mga kamay at mga paa. Ako nga ito. Hawakan ninyo at pagmasdan. Ang multo ay walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon, tulad ng nakikita ninyo. Jesus is addressing the issue of bodily resurrection. Talagang pinatutunayan niya na siya ay laman, buto, buhay, hindi isang pangitain, hindi isang hangin, hindi isang multo. Luke 24:41-43. Parang hindi pa rin sila makapaniwala sa laki ng galak at pagkamangha, kaya tinanong sila ni Jesus, may pagkain ba kayo riyan? Kaya binigyan nila ng isang hiwa ng islang inihaw, kinuha niya ito at kinain sa harap nila. So para na lang maniwala sila na meron siyang sikmura, meron siyang tiyan, meron siyang digestive system, humingi siya ng pagkain. Ito ang pangalawang instance na may kainan na magaganap. At naniwala na sila pagkatapos nun. Luke 24:44-45. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo nung kasama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin, sa kautusan ni Moises, sa aklat ng mga propeta, at sa aklat ng mga awit. Binuksan niya ang kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. So once more, here's an extraordinary miracle done by Jesus. Binuksan niya ang isip ng kanyang mga disciples para makaunawa ng kasulatan. Hindi ibig sabihin na ginawa niyang perfect and infallible and inerrant ang mga disciples. Binuksan niya yung isip para maging capable of knowing more and believing more. And it takes Jesus opening a mind for it to see. Hindi pwedeng human effort lang yan. Hindi pwedeng knowledge lang yan. Bagamat handy ang knowledge, you're more equipped to understand when you're knowledgeable, but knowledge by itself will never be enough. You need the work of Jesus to open your eyes to see. Luke 24:46-47. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kinakailangan magdusa at mamatay ang Kristo at pagkatapos siya ay muling mabubuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng mga bansa magmula sa Jerusalem. Luke 24:48-49.
Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Tandaan ninyo, isusugo sa inyo ang ipinangako ng aking Ama. Kaya't huwag kayong aalis sa Jerusalem hanggat hindi ko kayo napagkakalooban ng kapangyarihan mula sa langit. And of course, ibig niya sabihin, wait till the Feast of Pentecost. Because that's when the Holy Spirit would come. Yung pangako ni Jesus na, I will never leave you, I shall be with you, I will send the Comforter, the Holy Spirit. Then the Holy Spirit was sent. Sabi niya, huwag kayong aalis dito sa Jerusalem. Antayin niyo dito ang pagbaba ng Espiritu. Para bang sinasabi ng matatanda, kung saan nadapa, doon bumangon. Doon nadapa si Jesus di Jerusalem sa pagdala niya ng krus. Doon siya pinatay. So kailangan doon ibangon ang puri ng Panginoon at doon makita ng lahat na totoo ang pangako ni Jesus at siya ay nagsugo ng kanyang kapalit, ang Espiritong Banal, at dumating yun sa kanila nung day of Pentecost sa Jerusalem. Pista, nandun lahat ang mga Hudyo from all over the world. So in one instant, the message of salvation, the message of the gospel, was brought to all the four corners of the world. Pag uwi ng mga Hudyo na yon, dala-dala nila ang balita tungkol kay Jesus. Luke 24:50-53. Pagkatapos ng mga ito, sila isinama ni Jesus sa labas ng lungsod. Pagdating sa Bethania, ay tinaas niya ang kanyang mga kamay at sila'y binasbasan. Habang binabasbasan niya sila, siya'y umalis at dinala paakyat sa langit. Ang sarap naman ng departure scene na ito ni Jesus, binebless niya yung mga disciples. Siya'y sinambal nila at pagkatapos ay bumalik sila sa Jerusalem na punong-puno ng kagalakan. Palagi silang nasa templo at do'y nagpupuri sa Diyos. At of course, lagi rin silang nasa sambahay. Doon nga sila lumago sa mga bahay-bahay nila na fellowship, pag-aaral ng mga salita na naiwan ni Jesus sa mga disciples at pagsasama-sama nila sa pagkain at pagtutulungan nila sa isa't isa. Sa tinagal-tagal nilang kilala si Jesus, hindi pa rin pala talaga kilala. I-apply natin yan ngayon. Sa tinatagal-tagal na Bible study, nag-church, nakikinig o nangangaral pa nga, ang dami pa nating dapat malaman tungkol kay Jesus. Idalangin nating buksan niya ang ating mata para makita ang dapat makita. Hindi yung daan lang ng daan sa mga letra at mga paragraph sa Bible, pero nami-miss yung point. Akala ng maraming Christian, kilala nila si Jesus. Totoo ba yun? Akala nila sinusunod na nila si Jesus. Totoo ba yun? Baka Pharisees ang sinusunod. At ang akala, may faith na sila. Really? Ang daling madaya, ang daling malito, ang daling matakot, ang daling magtakutan. At madalas, hindi naman si Jesus ang sinusundan, kundi Pharisee. Madalas, hindi naman love, peace, and rest ang mensahe, kundi gulo, kundi hatred, judgmentalism. So, idalangin natin mga kapatid. Buksan ni Jesus ang mata at isip at puso for more and more Jesusness. Si Jesus ang panukat ng lahat. Lahat sa Kanya susukatin at sasalain. Ang dalangin natin, lalo natin siyang makilala. Lalo natin siyang makita. Especially sa panahon na ito, na dapat natin talagang makita at makilala si Jesus. Na kailangan natin makita yung liwanag, hindi yung dilim. Makita natin yung pag-asa, hindi yung takot. At makita natin that God is in control, the Father is in heaven, seated on His throne, and He is in control of heaven and of earth and all His creation. Makita natin yan dahil yan ang pinapakita sa atin ng Panginoong Jesus. Maligayang Pasko ng pagkabuhay.